And there are different kind of riba in the world today. For example, the money example, yung pera, yung paper, yung papel, yung notes, it's also riba. Because it's always changing the value, inflation. Because inflation, it is a curse. Halimbawa kung yung gamit ng gold and silver coin, no inflation, money will not change. But dahil sa yung paper, yung meron inflation, then this inflation is a deception. And then the business involved deception, it's also riba. Bakit riba? Dahil sabi ni Prophet Muhammad SAW, if somebody wants to bring his products to the market, and you stop him on the highway, and to deal with him without knowing the market price, so Prophet said it's riba also. So, yung loko-loko na yung income mo nasa loko-loko, riba din. Okay, if you cheat people to make money, that's also riba. And then the money is a deception dahil kung tingnan mo sa lahat ng mundo na yon, yung marami na bansa mahirap. Bakit mahirap? Dahil sa yung papel. Low value. Kaya sa Philippines, sa Pakistan, sa Sri Lanka, lahat ng yung majority in African countries, mababa yung value ng currency. Madaya, injustice. Bakit sa Amerika yung mataas yung dollar, yung Europe mataas? Bakit? Sino mag-decide na ito? Bakit ibang bansa mababa yung value? Dahil ito sa deception. Somebody control the value of the money and then you use that money, that is deception. Madaya, injustice. Because lahat ng mga majority na countries, mababa value ng papel, yung pera. Dahil sa injustice ginawa ng malit ng yung mga small people. Yung kunti lang tao sa mundo, yung hawak ng currency dun sa ibang bansa, sa katulad sa New York, sa stock exchange, dun sila na-control ng yung value of money. So yung lahat ng bansa na mahirap na yon dahil, yung marami na bansa mahirap na yon dahil sa yung value ng money. Halimbawa, kung hindi gamit ng yung papel, kung gamit ng yung gold and silver, wala nang mahirap. Dahil yung inflation, lagi yung mahal yung bagay dahil sa inflation. Sa yung value of the money mababa, bibili mo lahat mahal na. Dahil lagi yung mababa yung value ng money. Kaya ito tawag riba. Riba din yan. Dahil yung money is deception. Ginawa sa loko sa yung pera. Kanina yung kain ko na yung mamon, yung mamon, yung cake ng Nissin. Laging malaki na yun, maliit na yung mamon na yun. Dahil inflation, okay? Dahil yung mahal yung value ng pera mababa, tapos gusto nila yung presyo mababa, so gawin na lang yung maliit na lang yung bagay. Okay, ganun din. Dati sa Pakistan, yung mga bagay, yung mga biscuit, malaki. Na yun, maliit na yung biscuit na yun. Dahil sa inflation ng yung pera, yung mababa yung value ng money. Wala na maisip bakit na mababa yung Philippine peso, bakit laging mababa, bakit Amerika mataas, bakit hindi na mag-isip ng tao. Ano gawa nila doon na mas masibag sila doon? Ito, may tao masibag din. Sa Africa, mas masibag yung tao, bakit mababa yung pera nila? Bakit lagi sila mahirap? Isipin lang itong, may isang tao na isip siya na ganun, yung taga-Africa, si Malcolm X, na yung doon siya sa Amerika, tapos galing sa Africa siya, yung magulang niya. Tapos sabi niya, who take my money and how they take my money? Example, sa Philippines, for example, 50 years ago, magkano yung value ng 1,000 pesos? Malaki. Example, 1950. Anong value ng 1,000? Malaki. Pwede bibili ng bahay. Ngayon, ano bibili mo sa 1,000? 3 manok siguro. Dati, 1,000 pwede ka bibili ng bahay. Malaki. Sa 1940, 1935. Dati yung, meron kami isang Balik Islam matanda, sabi niya na dati yung isang sako ng bigas, 60 kilo, hindi 50. 60. Tapos presyo niya 7 pesos lang. 7 pesos isang sako ng bigas, 60 kilos. And na yung 7 pesos, hindi ka bibili na kahit 1 kilo lang. Kalating kilo, wala. 1/4, wala rin. Kung bili ka na yung, siguro 7 pesos, ganito lang bigas. Sa isang kamay lang, kunti lang bigas. Ganun din yan. Sa Pakistan, 1947, 1,000 rupees, pwede ka na bibili ng 1 kilo na ginto. So 1,000 rupees sa Pakistan, you can buy 1,000 pesos, 1 kilo ginto, gold. 1947 sa Pakistan.
At yung 1,000 rupees equal to $1,000. Ngayon sa Pakistan, 1 kilo gold, 20 million. Panahon yun, 1,000. Halimbawa, kung may isang matanda, sige ito 1,000 para sa mga mga apo. O hawa, sabihin niya doon 1,000 rupees. Okay, apo, ito, bibili mo 1 kilo ginto. Sabi ng apo kay lolo, hindi pwede bibili ng 1 kilo ginto. Pwede McDonald's lang. McDonald's, isang tao lang. 1,000 rupees. Dahil Pakistan rupees na yon, sobra 300 na. So that is how people getting the poor. Yan ang plano ng Dajjal. Kung ginawa niya kung labas yung Dajjal, ano gagawin niya? Yung control ng pera. Sila yung control ng pera. So kung maging zero value lahat ng pera, wala ka na bibili. Doon ka na lang bibili kay Dajjal. Siya yung hawak ng lahat ng currency, yung mga pera. Kaya yung lahat ng mundo dapat babalik sa yung ginto at silver, gold and silver. Para wala na deception.